Ayan. Yan ka. Hindi kayo nakatali. Wala sa ulan eh. So, GA lang to eh. Sige, sige. Ayoko. Gusto ko pera. Yes, magandang hapon mga kabosing. Isang pinagpalang araw. Eto, tag-ulan ng sobra dito sa Cavite mga kabosing. Mga kabosing, sa inyo ba? Tag-ulan din ba? So may pagdid daw ngayon. Pero dito asod na sa mga oras na ito mga kabosing, wala namang ulan lang mga kabosing. At nung isang araw pa itong bagyong ito eh, parang ngayon lang nagulanan. So bago po ang lahat ay ayan nyo po, na batiin ko kayo ng isang magandang araw. Welcome po ulit sa aking YouTube channel mga kabosing. Ulan. Magandang araw. At ang araw po ngayon, siguro ang oras po ngayon ay 3:30 na ng hapon. So ngayon naman tayo ulit nakapag-vlog mga kabosing. Siguro 4 days na akong walang upload. So kailangan ulit ay makapag-update ako sa channel ko mga kabosing. So hindi ko alam kung ano ang may vlog natin ngayon. So naisipan ko na mag-video at ang hirap lumabas kasi dito talagang tikat-tik ng ulan. Huwag ka papasok dyan, nak. Kung pasukin yung si Salve, basa. Yan. So hindi pa rin tayo nakaka-uwi ng Batangas mga kabosing. Hindi ko alam kung anong ano na yung itsura ng bahay doon, at talagang ulanan daw doon sa Batangas. Doon po sa lugar ko, sa nililinisan ko, pagka wala kasing damo ay yung baha ay mas malakas yung agos ng baha kumpara doon sa may mga damo. Yun ang napapansin ko doon. At marami pa akong pananim doon na hindi ko na itatanim pa mga kabosing, kasi nga kulang tayo sa oras. So sana kung makauwi tayo, maitanim natin lahat yun. At nung nakaraan medyo may hindi rin maganda yung ating pakiramdam, kaya hindi tayo umuwi. So yun pa rin, yung lagi kong nararamdaman paminsan-minsan na mabigat ang aking pakiramdam. So dati mga kabosing, share ko lang to. Dati mga kabosing, hindi ko sinasabi yung yung talagang sakit ko dito sa vlog ko, kasi iniisip ko na baka naman walang maniwala din doon sa mga share ko. So mula po nung magkaroon po ng yung nangyari kay Kapanalig, yung anxiety, ngayon ako nakikalakas ng loob na sabihin ang totoo. Ayan, po ako, isa pa rin po ako sa may anxiety mga kabosing, kaya lang nadadala ko at naging familiar na ako mga kabosing. Nakuha ko ito nung 2021 or something. Basta yung mga nanonood ng vlog ko alam to. Hindi ko lang sinasabi na ganun talaga ang sitwasyon ng ko, kaya malakas ako atakehin ng acidic. Sumasabay din yan mga kabosing. Nagmula ito nung nung pagka pumasok dyan, basa ka. Nung mawala yung mga magulang ko, halos sabay po yan mga kabosing ng pandemic. Tapos ang daming mga problema dumating sa. Huwag kang magpaulan! Pasok ng pasok! Saldi!
Ayan, ang daming problema dumating kasi nga biglaan yung pagkawala nila. So ako kasi yung pinakamatandang kapatid, so na-stress ako sobra. Then yun nga, parang hindi ko basta sila natanggap na halos sabay silang nawala nung sa COVID. Puro COVID victim po sila parehas. Ang pagitan nila is parang week lang. So nabigla yan, nabigla mga kabosing, na nabigla kaming lahat mga kabosing. Kasi dito kami ang nandun lang sa Batangas ay tatlo. Andito po kami lahat sa Cavite. Doon ka. So yan mga kabosing, kaya na-share ko na rin kasi nakita ko sa comment ng vlog ni Kapanalig na marami din pala talaga ang may anxiety. Kahit doon sa mga viewers ay meron din pala. Nag-umpisa yung mga kabosing na-stress. Stress talaga sobra. Tapos yun, nagka-COVID din ako. Dito ako dito ako nagtigil. Ako lang, yung mga anak ko pinadala ko sa Batangas, bali ako lang quarantine. Dito ako nag-quarantine mga kabosing. Nadala din ako sa ospital ng 2 days, pero ang pakiramdam ko nga hindi man ako magaling sa ospital, kaya nagpilit akong lumabas. At thanks God naman at nakasurvive mga kabosing. Kaso pagkagaling ko, yun nga, lagi akong stress, hindi ko matanggap. Tapos nagkakaroon pa ng problema sa pamilya. Hindi sa pamilya ko mga kabosing. At ako nga yung parang pinili ko na maayos lahat. Kaso na-prostrate ako mga kabosing. Nabigo yan kaya masyado akong na-stress. Una, stress. Isa naman tayo ma-stress sa trabaho. May problema mga narating. Kaya lang pahuli, dahil nga sobra, yun na, stress. Ako talaga lagi din, yun na, nagkaroon ako ng depression mga kabosing. Munting bagay ay malaki sa akin. Ibig sabihin, yung maliit na bagay ay big deal na sa sarili ko, sa pagtingin ko sa maliliit na bagay ay pinalalaki ko mga kabosing. Then lumala na yan mga kabosing, ng lumala. Naging sakitin na ako hanggang sa ayun na, nagka-acidic na ako. Hindi ko alam na yan palang acidic ay hindi magandang katerno ng anxiety. Once na in-acidic ako, ayan na. Kasi kung may nervous ako nung pandemic, yung halos mga diyan ko namatay, nawala sila, hindi sila nakasurvive. Ako hindi, wala naman. Kaso nung makatapos at ako makasurvive, doon ako nagkaroon ng problema. Until now mga kabosing, kaya lang familiar na ako pag naalam kong ina-acidic na ako, yun na. Kasi pag umatake yung acidic ko, ayun na, parang sasabay na anxiety na, katapusan ko na to, ganyan. Hindi na ako makakaligtas dito, hanggang sa unti-unti na i-adjust ko. Kaya nung si Kapanalig ay unang madala sa ospital doon sa Kalaka, na naikwento sa akin, na-vlog ko naman pero hindi ko siya binalag. Nagpunta lang ako, ninervyos nga daw. Sabi ko sana si Kapanalig hindi magkaroon ng ganong sitwasyon, kasi acidic ayun, nagkatotoo nga. Pero minsan napapayaw ko si Kapanalig na mag-alala, paglabanan mo lang yan, pero makakasurvive pa naman dyan. So yan, na-share ko yan kasi nga
yung mula nang si kapanalig ay magkaroon ng ganun anxiety, naniwala ako na mayroon parang marami pala ang naniniwala sa anxiety mga kabossing. Kasi nung panahon muna iniisip ko na baka walang maniwala sa akin, baka sabihin na nagdadrama lang ako. Pero kahit yung misis ko naniniwala talaga sa anxiety kasi experience niya eh. Una nga, pagka nagagalit ako, hindi nila ako kayang kontrolin. Hinihahagis ko lahat ng gamit namin, yung pagkain, tinatapong ko, yun. Hanggang sa i-adjust ko, pinapaliwanag ko lang sa misis ko na wag mo akong sasabayan at kaya ko namang i-control yung sarili ko. Napakahirap mga kabossing ng ganyan. Ang masama mo niyan, naniniwala ko sa sinasabi ng iba na ang una, stress, tapos yung nangyayaring pangkasalukuyan ay yun ang kaya daw ko na-stress din, nagkakaroon ka ng depression, yun nga, naisip mo yung mga nangyayari hanggang sa magkaroon ka ng depression then anxiety. Pag anxiety ng mga kabossing, advance ka na. Parang ibig ko sabihin, ang anxiety parang iniisip mo na yung mangyayari na hindi pa naman nangyayari. Yun, yung advance ka na lagi. Sabihin mo, wala na, mamamatay ka na, o ito na, wala nang pag-asa to. Ganun lagi ang mayroong anxiety. Kaya na-share ko na rin itong mga kabossing. Pero unti-unti ay nai-adjust ko rin talaga. Tatali niya kita. Pinaglalaroan mo eh. Halika na. Ayan. Yan ka. Hindi kayo nakatali. Wala sa ulan eh. So, ayan mga kabossing, at tumila ang ulan. Balak natin na may puntahan tayo. Katulad ng dati mga kabossing, it's about sa trabaho natin. Natin yan. Kainin mo yun. Magpupuntahan tayong unit uli. Try natin at tingnan natin kung anong kahinat ng vlog nito mga kabossing. Tara, let's go. So ayan mga kabossing, lakad tayo kahit naulan. Kung wala tayong hihintayin ilaw dito. Tingnan natin kung may mabibili tayo. Medyo naubusan tayo naman ng unit eh. Kahit paano nakakabenta-benta rin tayo kahit maliliit na kita. Pang pang bigas-bigas. Para at least makasurvive tayo sa ating pang-araw-araw na pangailangan. Balak natin pupunta ng Tagaytay ngayon, kaya lang sobrang ulan. Hindi na tayo mag-try sa malapit. Kaya natin. Yung kasama natin. Tayo natin kung hindi kasama tayo eh. Mahirap kasi mga kabossing pag walang kasama. Nagbili na. Ay hindi pa rin matadala. Tara. Doon tayo sa malapit. Ang layo eh. Hindi ka biyahe? Bumay kanina. Parang may sasakyan dito. Ano ba yan? Diyan, sa kuna. Kain lang yan. Doon sa kainang yan? Oo. Bala kasi ng kainang yan ano? Maras niya, lagi gagabi-lagi lang ano dyan. Hindi ba nagtuturuan sa inyo doon? Oo, mayroon din. Problema na nga. Vlog ako eh. Ariwan lang. So yan mga
bossing, saan natin yung isa ko si Orlang. Ititignan kaming sasakyan dito lang sa malapit. Ang layo kasi sa silang. Ay doon sa ano, doon pa sila sa may City Market eh. Yung ano, hindi kinasana. Malayo-layo nga. May dati naman tan, lasang ulan. Pangulan. So yan mga kabosing, meetingan tayong Gurami. Ririto na yan. Malamig ka yan. Ayun, ayos. Tingnan natin kung red paint naman. Pero na-retouch na yun sir. GA lang to eh. Check natin. Manobela. Pagtsaga natin. Ano? Kaya mong tingnan sa ilalim kung matagas kung sa ilalim. Pero ko, na-check ka raw. Engine sa chassis number. Nag-check pa ba yung taong yan? Ako nga, tinatamad mag-check eh, kung hindi ko pinapacheck sa iba eh. Kaya ko yan, engine chassis. Siyempre mga luma yan eh. Nakasakay mo na may babalik yan eh. Oh, ang lakas ang ulan. Yo, wala niya, pero yung... Ay, dito lang yung sis kuya. Yan, bayaran natin mga kabosing. Hirap maghanap ng unit. Ako lang sa latan. Tama. Bibigay pa ko sa driver. Tatakot kasi doon sa anak ko, walang lisensya. Wala na siya. Yo, wala. Kumuha pa ako ng driver. Bigyan ko pa yan. May jack pa yan, wala na. Bibili ka na naman ng jack yan. Pagawa natin mga kabosing ano, sa mga fast breaker lang. Hindi na ako nakakapunta ng ano. Yeah. Tao mo tagal ba? Okay na, isa susi. Kaya ko ya? Isa lang. Na ako? Oh, ingat ha. Sige, sige. Yun, ayaw mo tawag. Ayoko. Ano po? Gusto ko pera. Yeah. Ano man ang dala? Yan ang dala mo yan? Sige, muna ka na. Buti ka pa eh. Sige na, pero vlogger ah. May sarili ng yun. Vlogger ka na. Siyempre. Ha? Ah, ingat kayo. Yo, sige, sige. Wala na ikaw. Nandiyan ba yung susi? Ay, oh. Dito yan na. Parang pinabutan mo. Wala. O, pata mo sa Meron? akin yung 130. Ay. Ano, pata mo sa akin yung 130. Ha? Pata mo sa akin yung 130. Alin? Yan. Walang yan. Kaya mga kabusing, uwin tayo. Kumuha tayo ng unit. Kita naman yung itsura niya, no? Oo, parang
lumang luma. Tingnan natin kung maayos ito. Tingnan natin si Gia. Let's go. Pass break lang ito mga kapatid, mga financer din yan ng buy and sell. Then kukuhanin ko yung mga patong din yan. Labo. Then yung kanila sigurado na may kita na sila doon. Yung akin gagawin ko pa bago tayo kumita. Wala yata busina. Yan. Ganyan lang ang ginagawa ko mga kabossing pagka nabili ng unit. Hindi na rin tayo isa napunta ng ahente kasi pagka sa pass break hindi mahirap ang usapan, madali ang usapan. Okay na to, pag ito nangyari ko maganda, kita rin naman kaunti mga kabossing. Maliliit lang, talagang nagkakaroon lang kita dito yung mga gagawa. Yung kasi nung araw mga kabossing talagang hands-on ako sa pagbabay and sell kung saan ako nakakarating. So ngayon medyo tamad na tayo, kaya sa mga fast breaker na lang tayo. Ibig sabihin, ito ay mga pinamili nila. Then, pag nabili nila, papatungan nila ng 20,000, 15. Yun. Malinis na yung kanila. Pero ako, hindi. Talagang magtatagalan pa. Minsan naabutin pa ng rehistro, dagdag din sa puhunan. Kaya, itong ganitong pagbabayan sila talagang tsaga-tsaga din lang. Mas maganda kinikita mga kabossing sa mga high-end, hindi masyadong gawain. Tapos yung kasama yung van, nagpasama ko doon sa pinsan ko para at least magdala na natin pa uwi ang sasakyan. Alam nyo mga kabossing, minsan dito na lang pinapakita sa vlog, ang nagdadrive ng kinukuha ko ay si Rap. So next week ay kukuha ko na ng lisensya yung anak ko. Nahihirapan ako. Pwede naman siya kumuha ng lisensya dahil nag-70 na siya, para at least maging legal yung pagmamaneho niya. Nagmamaneho na yung anak ko mga kabossing, si Rap. Hindi mo lang hindi lang siya halata. Hindi ko pinapakita yung pagmamaneho niya dahil siyempre may kita ng mga viewers alam na walang lisensya. Pero minsan talagang siyang ang ginagawa kong taga-drive pag wala akong pagmaneho. So itong kinuha ko ng unit dito, hindi mo po kalayuan doon sa may na mga kasama kong kabay niya on the spot para lang tayo nabili ng tahan lang agad. Kasi ang sistema naman namin pag may problema sa papel, katulad ng halimbawa sala yung engine, chassis number, ay balikan kami ng unit sa papel. Yan. Pero sa halimbawa takuha ko ng ganito, then nagkaroon ng issue sa makina, overheat o sira yung kung ano pa man, ay asisan to mga kabossing. Ako nang bahala magpagawa. Pero kung ang naging problema ay tungkol sa papeles na dokumento, ay pwede kong ibalik to mga kabossing.
ng ako mamaya pag nakauwi sa bahay. So yan mga bossing, napakaulan. At sinama ko lang kayo mga kabosing sa ano, sa lakad ko, sa style ng paghahanap buhay ko bilang isang buy and sell ng sasakyan, mga lumang sasakyan. So hindi naman tayo big time na ano, yung mga pangmalakihang buy and sell. Bali lalo na ngayon mga kabosing, papitik-pitik na lang yung pagbili ko. Talagang binibigyan ko lang ng trabaho yung dalawa kong tao doon sa garahe, yung isang pintor at isang latero. Bali mga kabosing, silang dalawa ay matagal ko ng tao, nasa almost 25 years na sa akin mga kabosing. Mga bata pa kami noon nung magkakasama kami. Then ang talagang trabaho ng mga yan ay mag-ayos ng magawa ng jeep. Yung isa magpipintura ng jeep, yung isa mag latero. At the same time meron din siyang background sa under chassis mga kabosing. Yan. Bali yung si Mario yung maliit, siya yung maintenance hanggang ngayon ng ano, ng mga jeep. At yung pintor, siya naman ang taga-pintura ng flooring, bubong, ayan, pagka may mga ano. At ang isa pang nagiging dahilan yan, kaya hindi ko rin talaga binibitawan yung dalawang yan, hindi ko naiiwasan na magkaroon ng problema sa karsada yung mga jeep ko. Like say for example, halimbawa nagkaroon ng sagian. Ang kalimitan pa mga kasagian mga kabosing ng mga yan ay yung mga kotse, yung mga bagong sasakyan. So pag nagkaroon ng malalaking damage, ay hinihimok na namin na doon na gawin sa aking maliit na talyer. Yan, para at least hindi ako masyadong mapamahal. Ibig sabihin, kasi kung ipapasok ko pa sa talyer yan mga kabosing, ay malaking perang magagastos natin kumpara dun sa ano, sa akin na gagawin mga kabosing. Nung sa una hindi pa nagtitiwala yung ano, yung mga na-encounter namin, kasi hindi naman tayo legit na talyer. Pero pag nakita nila yung ginawa namin ay talagang naman satisfied sila, dahil hindi ako pumapayag na hindi talagang pulido ang pagkakagawa. Ang ibig sabihin mga kabosing ay katulad niya, namamasada yung mga jeep, nagkakaroon ng accident sa daan, sagian o bangga. Pagka sobrang laki na ng damage at pumapayag yung isang parte o yung kabanggaan, ay hinihimok na namin na dito na gawin sa bahay, sa talyer ko. Pagka hindi naman, so ang ibang choices na ginagawa namin ay dadaan namin sa insurance. So yan mga kabosing, dito na ako sa bahay. Ayan, dala-dala ko yung nakakuha ng unit natin, Revo 2023 model. So ano, talagang yung color niya ay original paint, kaya lang kupas na kupas na. Diesel po yan mga kabosing. So kulang siya ng isang hubcap, palitan na lang natin yan. Okay naman. Ito naman pag naayos gaganda naman yung mga kabosing. At nasira pa yung ating si Bumblebee, nasira yung pump belt, lumuwag. So bukas na natin naayusin yan. At grabe ang ano, yung ulan. Hindi ko nakuha yung sa video yung lakas ng bahan dinaanan namin. Grabe, bumaha na talaga, palakas na ibinubuhos ang ulan. So yan mga kabosing, at yan ang ano, yan ang talagang trabaho ko pagka
bumibili ng sasakyan. Katulad dito, luma na re-restore. So ito ang pangkuha natin, si Bumblebee, na inabot ng pagputo yata yung pambelt. So bukas natin ayusin. At ngayon siguro lalo na sa Batangas ay napakalakas ng ulan. Nag-aalala din ako kasi siyempre yung bahay natin doon ay walang tao. Kung ano mang nangyayari hindi natin natitingnan. So ang bahay ko naman ngayon medyo malayo-layo sa bahay ng mga kapatid ko, kaya hindi nila alam yung mga nangyayari. Ang isa pang problema doon yung mga puno ng niyog na may mga nalalaglag na dahon ng niyog, mga kabossing. Talagang nakakapag-alala din. Siguro sa linggo uwi tayo para at least mabisita natin. Talagang nakakapag-alala pagka malayo. Pag naayos natin itong mga kabossing, gaganda to. Ang maganda dito ay diesel at itong papeles niya, oh, sabi natin. Dati sana kung may bulbar din sa harap, may mga ano pala yan. Sabi mo papeles niya, ito na naman yung pambel. So sabi mo kay mama mo, wala bang mailagay na bumbilya dito? Pwede ko muna yung sabihin mo yun. Sa? Kuha mo nga. Napakadilim. Ito butas. Ganda sana pagka ano ito. Hindi ko masyadong mamasdan kanina kasi alakas ang ulan. Ano to, 10-seater din to mga kabossing. Hindi ko lang alam kung nandito pa yung mga jack nya. Hindi ko, wala na. Ito, wala na to. Mga visor na to. Rate mo nga kung may jack pa to. Rate mo nga. Ito ang nakakatulong ayusin, mga ganito, mga lumang luma. Tapos pag yerong-yero siya, oh. Tingnan mo nga. Parang wala na eh. Kahit tirings. La. Ha? Naka. Ano siya? Hindi siya mags. Ito ay hindi power wheel mga kabossing. Pero yero lata kung tawagin. So grabe ang ulan. So yan mga kabossing, at dito na tayo sa bahay. Masan tayo. Siguro linggo or bukas o Sabado ay uuwi tayo para at least mabisita natin yung bahay. Kung anong mga nangyayari. Kinakailangan nating magbisita kasi lalo sa nitong mga panahon na tag-ulan. At ang isa pa, yung right of way na ginawa kong semento. Meron kasing dumadaan doon na baha doon sa drainage nung bahay doon sa taas. Kaya tingnan natin kung anong mga nangyayari o kaya kung anong dapat magawa doon. So yan mga kabossing, at bali dito ko na puputulin ang ating vlog. Sana ay sumama po ulit kayo sa video na to, sa aking vlog na to. Salamat sa lahat ng mga nagtsatsaga at nananatiling sumusuporta sa YouTube channel ko mga kabossing. Siyempre sa mga sumusuporta sa Team Kapatid, maraming po salamat. Hopefully next video magkasama-sama ulit tayo. Sana sa mga oras na ito ay mag-iingat po tayo sa mga ulanan o mga bagyong darating. Ingat tayo mga kabossing. Love you all. Bye bye.